Alright, mega love shoutout. Good evening na mga kakapsat. Ito yung unang live natin. Hindi tayo nakapag-live kaninang umaga. Medyo naging busy tayo sa katutulog. Nagising ako ng alas 6. May inayos lang ako. Tapos natulog rin ako. Pag-gising ko alas 11 na putragis. Naku, lunch break na. Tapos biglang nagkaroon tayo ng emergency appointment kaninang hapon, kaya hindi tayo nakapag-live. So ngayon lang tayo makakapag-live stream. Maraming salamat. Shoutout Kapsat Rani Tarayo. Shoutout Kapsat. Watching from Calape, Bohol. Shoutout sa'yo Kapsat. At siyempre sa mga silent viewers natin, shoutout sa'yo. Deborah G from Hong Kong. Kumusta kayo dyan? Malakas yung bagyo. Tsaka kanina kasi Kapsat dito sa Baguio City. Nilindol na naman kami mga Kapsat. Kinancel ni Mayor Magalong yung all classes, all levels, pati trabaho ng government, kinancel niya kanina. Kasi lumindol talaga kanina. Although hindi namin naramdaman. Nagultag pa po sila. Nandun kami sa SM kanina. Siguro maganda yung stabilizer ng SM. Kaya hindi ramdam eh. But anyway, shoutout po. Ano bang topic natin ng maestro? Naku po! Alam naman natin, 3 days na lumipas, di ba mga kabsat? 3 days na po ang lumipas. Pero ano nangyari? Naboljack mga kakapsat ang first week mga kapsat. Ang first week nila Inday Sara at kanyang legal team naboljack mga kakapsat. Ako, nilampaso ang defense team ni Sara. Taranta na. Hindi na nila alam kung paano depensa ng mga ebidensya. Nakapaw. Mabibwisit na naman si Sara. Baka sino kayang tatapunan niya ng laptop dito? Diyos ko Lord Rudy. Deborah G. Sino kayang matatapunan ng laptop? Siya, wag na natin patagalin. Puntahan na natin to. Si Attorney Bukoy muna. Attorney Bukoy. Puro attorney mga kwan natin. Guest speaker natin ngayon muna. Again, sa mga bagong pasok, syempre, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Shoutout sa po sa lahat. Pasok, Attorney Bukoy. Odi Bukoy, isang litigation lawyer at dating spokesperson ng House Prosecution Panel. Managing partner din po ng Bukoy, Poblador and Associates. Nasa linya na po natin, Attorney. Magandang morning po sa inyo, Johnson and Christian. Sa DZMM, magandang morning Winnie Artos, shout out. Bukoy, Poblador and Associates. Good morning. Attorney, welcome back. Good morning. Winnie Artos, shout Magandang out. umaga sa inyo, Christian and Johnson. Salamat po sa inyong paanyaya. Opo, Attorney, ano pong takeaway ninyo doon sa naging unang 3 araw ng pagdinig ng impeachment court sa impeachment complaint kay VP Sara? Malakas yung lindol. Sa aking sariling opinion, dapat to mag-alala na si Vice President Sara Duterte. Ay, Sara, mag-alala ka na daw. Kabahan ka na, mag-alala ka na. Anong klaseng mga bakantinilya, whatever. Akala ko ba magagaling yung mga lawyers mo? Nangyari? Diyos ko po, 1 linggo na lumipas. Ano nangyari? Nakapaw! Wala ko, kabahan ka na talaga, Lustay. At ang nakakaumuso ngayon ay ang prosecution. Unang-una sa mga opening statements. Malinaw at mahalaga yung ginawang opening statement ni lead prosecutor Congresswoman Jinky Luistro. Sa kabilang panig naman, yung opening statement ng depensa may pagka-arrogante yung dating at ang tinutuligsa pa rin 32 million ay yung sila. constitutionality or yung proseso. Hindi ho niya inilahad yung kanilang ipipresentang ebidensya. Yun ang mahalaga kasi sa opening statement, bibigyan mo na ng summary kung ano yung inyong ilalabas na ebidensya. Pangalawa, Romeo yung Canlas, shout out. presentation Romeo ni Canlas. Attorney Ligutan, malinaw po yung kanyang ginawang paglalahad. Klaro ho sa mga ordinaryong mamamayan kung anong gusto niyang patunayan. Sa kabilang panig naman, yung cross-examination, wala hong napabulaanan sapagkat yung atensyon nung nagko-cross-examine, hindi ho patungkol doon sa katunayan nung testimonya ng testigo, kundi again, procedural at technical ang ginawa niyang cross-examination na hindi naman mauunawaan ng taong bayan yan eh. At saka yung mga objection dapat yung objection dapat kung ano yung mahalaga, hindi yung technical. Opo.
Pero ang sinasabi po kahapon ni Sir Max Attorney Velarde. Narvasa, yung nag-cross-examine Shoutout, Max kay Velarde. NBI agent Kalilong, wala naman daw pong malinaw na proof na talagang nag-hire ng assassin si VP Sara at yung katagang assassin ay nanggaling lamang daw po doon sa mga nagkaroon ng maling pagbasa sa kanyang mga statements. Agoy. Hindi ho naman kinakailangan magkaroon ng katibayan na nag-hire ng assassin eh. Ang maliwanag ho at ang mahalaga ay yung kanyang sinabi na meron siyang Kinausap. kinontrata na mamamatay tao. Hindi ho mahalaga, hindi importante na meron talaga siyang kinontrata. Dahil ito ho ay ang Article 4 ay ang asunto ay yung pagbabanta sa buhay. Shoutout So sa hindi ho Norte. mahalaga na talagang meron Shoutout. siyang kinontrata na mamamatay tao. Mas mas pumapasok siya doon sa yung intent mo na magkaroon ng mangyaring masama sa kapwa mo, hindi sa kung ikaw ay talagang nakapag-hire ng tunay na tao para pumatay ng kapwa-tao. Agree. Tama ho kayo dyan. Ang mahalaga dyan, nagbanta ka dahil ito ang intention mo. Hindi mahalaga na talagang may kinontrata ka. Pero ang sinasabi rin po ay yun naman daw po ay response ng pangalawang pangulo doon sa di umano'y Project Romanov na di umano'y plot against her and sa family po ng mga Duterte. Eh, yun ang kanilang paliwanag. Subalit, hindi ko kapanipaniwala yan sapagkat yung banta ay inulit pa niya sa ibang okasyon. 2 beses niyang inulit at sinabi niya, seryoso siya. Opo. Yung anggulo, Attorney Bukoy, na noong una ay ipinupursu ng defense team na ma-play sana ng buo yung more than 2 hours na video ng virtual press conference ng Vice Presidente na eventually hindi naman din natuloy. Sa tingin po ninyo, magiging mas advantage ba sa panig ng defense team kung buo talaga para mailatag nga daw ho yung konteksto ng kung bakit nabanggit ng Vice Presidente yung alleged na pagbabanta sa buhay ng Pangulo ng First 3-0. Lady at na dating Speaker Romualdez? Sa kaisipan nila ay mahalaga sa kanila yan. Subalit, hindi ngayon ang panahon para Ice rain lang ipalabas yan. tayo. Darating ang Ice kanilang rain. panahon o sila Salamat, naglalahad Kapsan, ng salamat. ebidensya na pwede nilang i-play yan. Ipakita nila kung talagang relevant yung ibang bahagi nung press conference ni VP Sara. At kahapon natanong pareho yung magkabila, yung prosecution, ang sabi ni Attorney Lorna Kapunan kung i-assess po nila yung naging trabaho ng prosecution team sa unang 3 araw or at least kahit kahapon, 10 out of 10 yung naging performance po ng kanilang mga abogado. Nung tinanong naman yung kabilang panig sa pamamagitan ni Attorney Michael Powa, 10 out of 10 din ang naging performance ng kanilang counsel doon sa isinagawang cross-examination. Bagamat sabi nyo kanina, kung kayo ang tatanungin, mukhang nakalamang sa mga unang 3 araw ng paglilitis ang panig ng prosecution panel, di ho ba? Paano po natin titimbangin yung ganung pareho na nagke-claim po sila na parehong maganda ang naging performance ng kanilang legal team? O syempre, aasahan ho yan. Hindi naman sasabihin nung magkabilang panig na may kakulangan sila. Syempre ho, ang sasabihin nila, kontento kami, nakascore kami. Subalit, sa aking opinion, ay dapat mag-alala na si VP Sara. Dahil ang nakakaungos ngayon ay ang prosecution. Agoy! Siguro bago lang sampal. ikangay pumalawig pa yung tanungan, kayo po pala dating spokesperson ng House Prosecution Panel, baka ang dating sa ibang nanonood at nakikinig, kaya ganun yung nagiging Opo. takeaway po ninyo, mas nakalamang ang Prosecution Panel dahil dati nila kayong Dati. kasamahan doon sa prosecution team. Opo, lahat naman tayo nakapanood Lahat naman tayo ay kayang magtimbang kung ano yung kinalabasan ng unang 3 araw. So, yung akin yan ang opinion ko at base yan ay batay sa aking napanood din naman ng madla. Tama. Opo. Kahapon po, attorney, syempre may mga kumusyon, yung iba kasing mga senator judges na hindi naman din mga abogado, at gaya po namin na hindi naman din mga abogado, merong mga paraan ng pagtatanong na sa rules of court ay hindi ho pala dapat ginagawa. Halimbawa ho yung naging paraan ng pagtatanong ng isa na para bang nasa punto na ng pagbibigay ng conclusion na tinatanong kung meron nga bang guilty or hindi guilty doon sa article of impeachment na isa pa lang, papaano ho bang dapat na tumatakbo ang line of questioning ng mga senator judge?
Ang senator judges ay malawig ang kanilang diskresyon sa pagtatanong. Dahil ang bottom line ho dito, ang suma nito, dapat ang mga tanong nila ay magbigay ng makakuha ng kaliwanagan sa testimonya ng testigo. Subalit, tama ho kayo, hindi sila mga abogado, hindi nila alam, hindi sila pamilyar doon sa lawig ng pagtatanong. Ano ba yung katanungan na humihingi na ng konklusyon sa pruweba, no, sa article na nililitis. So hindi rin natin masisisi, gaya ho nung kay Senator Hontiveros, nagpauman din siya na hindi siya kasi pamilyar. Ang naging problema, doon dumaloy yung pagtatanong at kasagutan. So hindi ho natin masisisi yung ilang senator judges na nagtatanong, na naghahanap lang ng kaliwanagan kung lumilihis at pumupunta na sa punto ng konklusyon. Opo, at dun din sa parang day 2 yata ng pagdinig ng impeachment court, meron dong nababanggit na makailang ulit na ino-object nung panig ng depensa yung anyay leading questions nung defense team o ng prosecution counsel doon sa kanilang testigo. Paano ho ba nating masasabi na leading question at bawal ho ba yon sa isang pagdinig sa korte? Ang leading questions ay hindi katanggap-tanggap sa rules of court. Sapagkat pag leading question, ang tumitestigo ay yung abogado na hindi yung testigo. Subalit, pagdating ho sa impeachment, katanggap-tanggap po, hindi ho yung katanggap-tanggap in general, no? Because gaya na nabanggit ko, ang tumitestigo ay yung abogado. Kung may dapat iwasan yan sa impeachment, dahil mas may leeway ho ang impeachment, dapat iwasan. Subalit, ang tingin ko ho, hindi naman leading yung mga tanong, no? Dahil ang hinihiling ng katanungan ay pagpapaliwanag. So, pagpapaliwanag ko ang hinihiling ng tanong, hindi ho leading yun. Opo, at meron din pong sentimiento na parang scripted yung mga sagot ng witness ni Ginoong Kalilong. Could you enlighten us, attorney, kung ang mga witnesses ba kapag umaharap din sa trial, paano ba sila naghahanda? Lalo kapag sila ay handpick ng kanya-kanyang panig, kung siya ay witness ng prosecution o siya ay witness ng depensa? Yan ang testigo, pagka pinili ho yung testigo, inaalam ng abogado na magpipresenta sa kanya kung ano yung kanyang testimonya. At ayon sa kanyang testimonya, yung mga katanungan ho ay doon idadaloy, doon dadalahin. Scripted, maaring hindi, maaring scripted, pero yung scriptong yan ay ayon sa testigo, hindi ho ayon sa abogado. Okay. Kung ano ho ang naipresenta initially nung testigo na mga nalalaman niya na may kapasidad din siyang i-discuss kapag siya ay natanong na doon sa mismong paglilitis. Tama. Kasi kung wala siyang kapasidad, mahuhuli yan sa cross-examination. Mahuhuli yan. Kumbaga kahit pagbali-baligtarin man ang tanong, kung talagang totoo naman yung pinanggagalingan ng kanyang mga sagot, pareho rin ang magiging sagot kahit may script man o walang sinusundan. Tama. Gaya ho nung kay Kalilong, nakadirekta ho yung kanyang testimonya kung sa cross-examination, kung ano yung kanyang testimonya sa direct examination. Po, Attorney Bukoy, di ho ba nagpunta ang Vice Presidente sa Senado pero hindi para dumalo sa impeachment court hearing, kundi para makipagpulong sa kanyang defense team? Ang sabi ho nung isa sa mga miyembro ng prosecution panel, parang si Representative Ortega, ay clickbait daw yung presensya ng Vice Presidente doon sa Senado. Pero syempre, itinanggi po ng panig ng Defense Counsel na ang sabi ni Attorney Michael Powa, hindi. Meeting lang talaga yan ng kanilang kliyente dun sa kanyang defense team. Ano hong basa po ninyo sa pag-appear ng Vice Presidente sa Senado pero hindi sa impeachment court? Sa totoo lang ho, kung para makipagpulong sa kanyang defense team, pwede naman niyang gawin yan sa ibang okasyon, hindi sa Senado. So, nagpakita siya doon para ipakita na hindi siya takot humarap. Ang problema dito, hindi pa rin siya humarap. Nag-press con siya, isang statement, hindi siya tumanggap ng katanungan. So, para sa akin, nagpapakitang tako lang ang Vice Presidente na hindi siya takot humarap, hindi siya takot pumunta sa Senado. Pero sabi nga ho ng kampo ng depensa, karapatan naman ng kanilang kliyente na hindi obligahin na humarap sa impeachment court dahil naroroon naman ng kanyang defense team, ang kanyang mga legal counsel.
Tama ho, Silton. Tama, I agree. Subalit, yung sinasabi ko, ang pagpunta doon ng Vice Presidente ay for optics. Yun. For optics, hindi para suportahan Optics yung talaga? kanyang defense team at hindi para makipagpulong. Sapagkat gaya ng nabanggit ko, pwede naman siya makipagpulong sa labas apart from hindi sa Senado. So optics yung kay Vice Presidente yung pagpunta niya doon. Opo. At wala kayong nakikitang magiging epekto nun sa itatakbo ng mga susunod pang pagdidig na impeachment court? Wala akong kahalagahan yan. Apo. Wala akong kabuluhan yan. Hindi makaka-apekto yan. Apo. Attorney, inimbitahan na rin sa Senate Impeachment Court yung dating OVP officer na si Ma'am Zulaika Lopez. At na-witness naman natin sa mga previous hearings doon sa lower house na kahit siya ay naimbitahan na ay hindi na rin siya sumipot after po nung insidente na siya ay na-detain doon sa loob ng house facility. This time po, dahil impeachment court na ang nag-imbita sa kanya, pwede pa rin ba niya yung isnabin o siya ay compelled na talagang humarap? Ay, mapipilitan ho siyang humarap. Sapagkat may sabpina na ma-issue siya ng sabpina, hindi siya pwedeng hindi tumugon. Otherwise, makukontempt siya. Pwede siya ipakulong. Opo. Hanggang sa siya ay tumupad at magpakita. So yung pala ang pwede niyang maging sitwasyon kung iisnabi niya, hindi niya papansinin yung sabpina ng impeachment court, siya po ay pwedeng ipakontempt. Makontempt. Hulihin po. Correct. Tama ho kayo dyan. Opo. Attorney, isa na lang panghuli na lamang po. Ano ba ang pupwedeng mag-imbita or pumilit sa isang nahaharap sa impeachment case para humarap po sa Senado? At kasi ang gusto yatang mangyaring ng prosecution panel, kunin or imbitahan bilang hostile witness ng Vice Presidente. Pwede ho ba yun? Hindi ho. Dahil hindi ho maaring pilitin ang nililitis na magtumistigo laban sa sarili niya. So, yung ayon ho sa saligang batas sa Bill of Rights, pati na sa rules of impeachment ng Senado, hindi maaaring pilitin na tumistigo ang nililitis. So, hindi ho pwedeng pilitin yan. Alright. Pwede siyang tumangki. Attorney Bukoy, dyan po muna ha. Maraming salamat sa oras at sa mga paliwanag po ninyo. Maganda umaga po. Salamat po. Salamat din sa inyong paanyaya. Thank you po. Si Attorney Odi Bukoy, litigation lawyer at dating spokesperson po ng House Prosecution Panel, Managing Director, Alright, salamat. Attorney Bukoy, yung nakapaw. Paano ba yan? Sarah, kabahan ka na daw. 3-0 ba? Diyos ko pong 3-0 yan. Diyos ko Lord Rudy. Einstein Lagmay. Walang office ng viewing. Kaya nga, nagpa-optics lang sa Senado, di ba? Alibal, shoutout. Randy Gorospe. Sa mga bagong pasok, shoutout sa inyo. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Next topic tayo, Mabsat. Diyos ko po, Lord Rudy. Pero bago yan, countdown pala muna tayo. Countdown tayo in 30 seconds.